Magandang hapon po. Maulang weekend pa rin sa ilang bahagi ng bansa dahil sa habagat. At bunsod na matinding ulan sa magdamag, napalikas bigla ang ilang taga Quezon City dahil sa baha. Nakatutok si Bea Pinlac. Nagmistulang dagat ang bahang binaybay ng mga rescuer ng Barangay Tatalon sa Quezon City pasado alas 10 kagabi. Abot bewang ang baha sa kalsada. Pero sa ibang bahagi ng barangay, halos inabot daw ang bubong ng ilang bahay. Hindi na makapasok yung bangka namin doon dahil maliit, makitid masyado. Wala kaming bangka na maliit. So nasa bubong na siya. Kung gusto lumigas sa inyo, kung mabababa po ang baha. Kasi mamaya mataas pa po yan. Binutas pa ng mga rescuer ang bakod na ito. Gumamit din sila ng lubid para ligtas na mailikas ang hindi bababa sa 25 bata, kabilang ang ilang bagong silang. Pahirapan din po yun. Kailangan pang idaan sa bubong, idaan dun sa bakod para lang makuha namin yung mga bata. Kasi hindi namin mapasok na dahil sa lakas ng tubig. Nahihirapan na po. Ang dalawang sanggol na ito, halos isang buwan pa lang. Nakahingang maluwag ang kanilang mga kaanak nang maayos silang nadala sa evacuation center. Tumataas po kasi, kinakabahan po kasi ako. Kasi maliit pa siya eh. Takot na naman po kami kasi nga may baby kami. Iniwan na namin mga gamit namin dun. Basta maskaso ko lang sila. Nakakatakot po kasi may baby na po ako. Baka po kasi matrap po kami sa bahay. Katulad nung dati pong mataas yung baha hanggang bubong po. Ayon sa barangay, isang rescuer ang nasugatan habang tumutulong sa paglikas ng mga tao. Dinala siya sa ospital. Natusok po eh, naanuan ata ng pako yung kaya namagat. Halos 100 pamilya o mahigit 300 residente ng Barangay Tatalon ang pansamantalang nanuluyan sa Diosdado Macapagal Elementary School kagabi. Pero may mga residente na piniling hindi lumikas para mabantayan ang mga binabaha nilang bahay. Yung iba nagstay sa bubong. Pinauna nila yung mga anak nila, mga asawa nila, tsaka yung mga baby nga po. Ayon sa barangay, matagal ng problema ang matinding baha sa Tatalon. May mga proyekto naman daw ang MMDA, DPWH at QCLGU para maibsan ang perwisyong dulot ng baha tulad ng pagpapagawa ng bagong pumping station at drainage system. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Sa taas ang baha na nararanasan ngayon sa Biñan, Laguna, gumagamit na ng bangka at balsa ang ilang residente. Mula sa Biñan, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie. Ivan, lubog pa rin sa baha ang isang lugar dito nga sa Barangay de la Paz, Biñan, Laguna. Nagbabangka na ang mga residente ng Barangay de la Paz sa Almeda Subdivision dahil sa taas ng baha sa kanilang lugar. Hanggang ngayong linggo, nakakaranas pa rin ang mahina hanggang sa malakas na pag-ulan dito nga sa Barangay de la Paz, Biñan, Laguna. Ang ilan nga sa mga residente rito nagtitiis pa rin sa hanggang tuhod at hanggang hitang baha. Ang ilan sa kanila sumasakay na sa mga balsa at bangka para hindi lumusong sa baha. May ilang residenteng nagbalsa para makapagsimba, pero ang ilan lumusong. Sobrang hirap po. Kasi po pag may ensayo po talaga grabe, napakahirap. Hanggang saan yung sinuong mong baha? Tuhod lang po. Laking perwisyo para sa mga residente. Lalo pag may trabaho ka, lusong muna pagpapasok. Laking perwisyo po kasi lalo na sa mga estudyante, kawawa sila. Kanina, tinulungan ng rescue team ng Barangay de la Paz ang pagdala ng isang kabaong sa balsa para maayos na mailibing. Mataas na kasi ang baha sa bahay ng pamilya ng namatay kaya di mapasok ng funeraria. Sinamantala naman ng ilan ang pagbaha para kumita. Po sa lugar natin sa Almeda, pagkabaha lang po. Kayong hatid-hatid po ng mga kapitbahay, ganun. Magkano naman singil sir? Hindi, bahala na po sila. Pantulong din po sa amin. Nagdagdag gastusin sa pang-araw-araw na. Ayon sa pamunuan ng Barangay de la Paz, ikinagulat nila ang taas ng baha sa kanilang lugar ngayon. Kahit catch basin sila ng tubig mula sa Laguna de Bay at katabing ilog. Gantong lalim ng baha, ine-expect namin sometime in September or October. Pero ngayon po, July pa lang binigla po kami. Pero
Ivan, sa tingin ng barangay, napapanahon na raw na magsagawa ng dredging dito nga sa Laguna de Bay dahil sa paglipas daw ng panahon, pataas ng pataas ang baha sa kanilang lugar. Ivan, sa mga oras na ito, tumila na yung ulang naranasan dito kanina pero pabugso-bugsong nakakaranas ng manakanakang mahina hanggang sa malakas na pag-ulan dito sa Biñan, Laguna. At yan ang latest. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. Muling sisilipin ng mga otoridad ang regulasyon sa pagtatanggal ng billboard tuwing masama ang panahon. Kasunod ng pagbagsak ng billboard kahapon sa Quezon City. Sa ngayon po kasi inaalis lang ang mga billboard tuwing may storm signal. Nakatutok si Nico Wahe. Matinding perwisyo ang idinulot ng pagbagsak ng billboard na ito sa C5 Katipunan southbound sa Quezon City kahapon ng umaga. Kwento ng mga nasa gusali sa lugar kahapon, kumidlat muna bago ito bumagsak. Nung pagidlat doon, baka tinamaan yung taas, yun, sabay bagsak. Yun, sunod-sunod na sir. Opo. Tapos tinamaan na yung van tsaka yung sa customer namin dito. Yung nasa labas ako kahapon yan, tambay, bigla na lang kumidlat, saka malakas yung hangin. Saka tinamaan yung sa taas, ayun, nagbagsakan na. Ayun, tumakbo na ako kagad sa loob. Kabilang sa mga natamaan ang sasakyan ng customer ng barbershop na nooy nagpapagupit. Wasak din ang truck sa katabing tindahan. Ito yung mismong truck na nadaganan ng billboard sa C5 Katipunan kahapon. At sa itsura nito, kung may tao sa loob, ay tiyak hindi makakaligtas. Mabuti na lang, ayon sa driver, ay nandoon siya sa likod ng truck na naghahakot ng kanilang mga di-deliver. Gusto ako doon, halos napaluhalo ako, tumayo lahat balahibo ko. Siyempre, kala ko, oras ko na kasi. Nandun ako sa loob ng truck, sa likod. Kanina, dumating para maghakot at mag-ayos sa tumaob na billboard ang ilang tauhan ng may-ari nito. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng may-ari ng billboard na ayon sa isa sa mga may-ari ng sasakyan na nadamay ay nagsabing sasagutin din daw ang lahat ng mga nasira. Nag-uusap pa raw sila at ang mga may-ari ng nadamay na sasakyan. Na-clear na kahapon ang tumaob na poste ng Meralco at inaayos na nila ngayon ang mga kawad. Kanina umaga lang din bumalik ang supply ng kuryente. Ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, usually, pag merong bagyo na ganyan, dapat niro-roll up na nila yung billboard. Kung nakita mo yung steel frame, yung bumagsak, parang hindi naka-roll up yung billboard. Ayon sa Office of Civil Defense, posibleng hindi pa itinupi ang billboard na ito dahil wala namang cyclone warning signal sa Metro Manila at habagat ang nagpaulan. Meron na tayong policy na pag may storm signal, kailangan kasama yan sa mga dapat ayusin o tatanggalin. Pareho din ang ordinansa ng Quezon City LGU kaugnay sa mga tarpaulin kapag masama ang panahon. Rerepasuhin daw ng LGU ang ordinansa. Aayusin din ng Office of Civil Defense ang protocol kung kailan dapat magbaba ng billboard kung walang storm signal. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Nananatiling banta sa norte ang mga pagguho bunsod ng patuloy na pag-uulan gaya sa nahulikam na pagbagsak ng malaking bato sa Baguio City kung saan may isa pa palang boulder na dumausdos. Mula sa Baguio City nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine. Ivan, tuloy-tuloy pa rin ang clearing operation na isinasagawa ng DPWH, ganoon din ang iba't ibang LGU sa mga lugar na nakapagtala ng landslide. Sa CCTV footage na ito kahapon, kitang-kita ang pagbagsak ng boulder o malaking bato. Nadagan na ng isang asong lumabas mula sa kulungan bago gumulong ang bato sa nakaparadang sasakyan na nagmistulang pinitpit na lata. Nangyari yan sa property ni Connie Potenciano sa Camp 7 Cannon Road, Baguio City. Buti ka mo, umalis na yung CSWD at saka mga pulis. Sila lang natira dyan. Naapat? Oo. Tapos ma'am? Yun. Manuno yung bato na yan. Nagsitalunan sila parang yung may arthritis nakatakbo. Ibig na iika-ika, nakatalon pa. Ligtas ang kanilang aso sa video na nadaganan ng bato. Pero may isa pa silang aso na siya nabagsakan ng boulder at nasawi. Pero bukod pala riyan, mas malaking bato ang dumausdos sa kanilang lugar matapos ang ilang oras. Alauna ng hapon ng unang dumausdos mula sa bundok ang napakalaking bato na dumagan sa nakaparadang kotse dito sa lugar. Pagsapit naman ng alas 5 ng hapon ay sunod na dumausdos mula sa bundok ang mas malaking bato na sumira sa garahe ng isang bahay. At kung papansinin po natin yung bato,
talagang walang makakaligtas sakaling merong madaganan. Nakatakdang alisin ang malalaking bato sa lugar. Magsasagawa rin ng ocular inspection ng otoridad para malaman ang kondisyon ng kabundukan sa Cannon Road. Nag-aaralan po ng mga technical experts po natin from MGB, DPWH car kung anong magandang intervention po na pwede natin gawin para mapag-igting natin yung kaligtasan doon sa may rockfall area na nangyari. Sa datos ng Mines and Geosciences Bureau, maraming lugar sa Cordillera ang may tuturing na susceptible sa landslide. Talagang prone po ang landslide, including the city of Baguio sa linya ng Cannon Road. Ngayon po, naglabas na rin po tayo ng guidance dyan. Pag-ibayuhin yung alertness, pagiging alerto sa mga lugar dito sa Cannon Road. At yung mga residente po natin ay doble pag-iingat. Maging isang bahagi ng Longlong Tamawan Road sa Baguio City na balahaw ng rock slide. Nagka-landslide din sa iba pang lugar sa Cordillera, gaya sa Benguet, Apayao, Abra at Mountain Province. Sa ngayon, sarado pa sa mga motorista ang Cannon Road at tuloy-tuloy ang clearing operation. Patuloy na pinag-iingat ang mga motorista, lalo't may banta pa rin ng mga pagguho. Ivan, maghapon pa rin ang naranasang pag-uulan dito sa Baguio City. Samantala, inabisuhan ng otoridad ang mga motorista na dito na lang duman sa Marcos Highway. At ayon naman sa monitoring ng Office of the Civil Defense, nakauwi na sa kanilang mga bahay ang mga residenteng inilikas noong Biyernes. Ivan? Ingat at maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Samantala, negosasyon sa taripa at alyansang pangseguridad ang pangunahing agenda ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika ngayong July 20 hanggang 22. Ito po ang unang official visit ng Pangulo sa ilalim ng administrasyon ni US President Donald Trump. Nakatutok si Darlene Kai. Pasado alas 10 kaninang umaga, lumipad pa Washington DC sa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos. Makikipagpulong siya kay US President Donald Trump sa imbitasyon nito. Inaasahang tatalakay ng 20% tariff na ipinataw ng Amerika sa mga produkto galing Pilipinas sa August 1. Mas mataas ito sa naunang anunsyo na 17% tariff. I intend to convey to President Trump and his cabinet officials that the Philippines is ready to negotiate a bilateral trade deal that will ensure strong, mutually beneficial, and future-oriented collaborations that only the United States and the Philippines will be able to take advantage of. Dating sinabi ng administrasyon na gagawin daw ang lahat para maidaan sa negosasyon ang ipapataw na taripa. Top priority daw ng Pangulo ang pagpapayabong ng economic relations sa Pilipinas at Amerika. We will see how much progress we can make when it comes to the negotiations with the United States concerning the changes that we would like to institute. Inaasahang pag-uusapan din ng defense o seguridad ng bansa. Naunang sinabi ng Administrasyong Trump na nananatili ang kanilang suporta sa Pilipinas sa gitna ng sigalot sa West Philippine Sea. Kasama rin sa agenda ng Pangulo ang pakikipagpulong sa business leaders doon. Mananatili ang Pangulo sa Blair House na President's Guest House. Habang nasa US ang Pangulo, tinalagang caretaker ng bansa sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Nagkasunog po ngayong hapon sa Barangay Talon 1 sa Las Piñas, isang batang 7 taong gulang ang nasawi. Ayon sa mga opisyal ng barangay, natagpuan sa loob ng bahay ang bata na posibleng na-suffocate. Ang mga magulang ng bata aminado na iniwan nilang mag-isang anak habang nakakandadong kanilang bahay. Naging pahirapan naman ang pagapula rito ng mga responding bumbero dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na patuloy na iniimbestigahan. Muling nagpabaha ang ulan sa Camanaba area, maging sa mga bahaing lugar sa Bulacan. Ang Bustos Dam naglabas na ng tubig. Nakatutok si Mav Gonzalez. Pagpasok pa lang ng barangay Hulong Duhat sa Malabon, gutter deep ang baha. Nilusong pa rin ito ng mga residente kahit walang bota. Sabi ng mga residente, mahigit 1 buwan ng baha rito. Kaya si Abraham wala ring kita ang tindahan.
Nga bala sa anak buhay, siyempre, tis-tis lang kasi dito kami nakatira, anong magagawa natin. Sa ngayon, wala mo ng tinda, kaya sunod ng mga araw. Sa hirap din kasi magsapalaran ka, ganitong tubig, sinong taong nalapit, di ba? Saan ho kayo kumukuha ng panggastos ngayon? Yung ibang naipon, yun na lang munang dinudukot. Naglagay na rin sila ng sako sa pinto ng bahay para hindi pasukin ng baha. Si RJ na empleyado ng isang mall, dahan-dahang lumusong para hindi mabasa ang suot bago pumasok. Dito na siya lumaki at tila wala aniyang katapusan ang pagdurusa nila sa baha. May bagyo man o wala, itong side na po ito ma'am, laging baha. Gawa po kasi ng sira po yata yung mega dike sa nabutas. Lalong nagiging worse, pag umuulan, nagiging doble po talaga yung baha. Tiis lang talaga ma'am. Dahil hindi na madaanan ng light vehicles ang ilang kalsada, mga pedicab ang karaniwang sinasakyan. May naka-standby na bangka ang barangay pero wala pa naman daw kinailangang i-rescue. Ayon kay Chairman Wendell de la Cruz, hindi pa tuluyang humuhupa ang baha dahil sinabayan ng ulan ang nasirang navigation gate sa katabing lungsod ng Navotas. Nasira pa ang pumping station nila. Sa kagustuhang mga pampuyan palabas, ang nangyayari, dire-diretso po ang pump, nasisira din po. Kagabi, nayari po itong talabahan. Ngayon naman po, ang nasira naman po yung pedela. Pero nakareport na naman po yan sa kinaukulan, sa MMDA. Ayan po. Kanina namigay ng hot meals ang barangay sa mga binahang residente. Sa Giginto, Bulacan, may mga lumikas na dahil sa 3 talampakang taas ng baha sa ilang barangay. Sinabayan kasi ng high tide ang malakas na ulan. Sa isang subdivision sa Barangay Santa Cruz, gumamit ng batsa at sirang refrigerator ang mga residente para ilikas ang kanilang mga gamit. Taon-taon din po siyang nag-high tide and every bagyo din po, bumabaha po ng gantong kalalim. Sa Bukawi, abot dibdib ang baha sa Barangay Binang First na malapit sa ilog. Inilikas ng mga residente ang kanilang mga gamit tulad ng motorsiklo. Mas malaki pa po dito pagka talagang bagyo na po. Dito po sa amin, nabot po ng 1 buwan ng high tide. Sa Santa Maria, hindi madaanan ang Makaiban Bridge na nag-uugnay sa Barangay San Jose Patag at Barangay Tumana dahil sa malakas na agos ng tubig. Umapaw ang tubig sa ibabaw ng tulay madaling araw kahapon. Pahirapan naman ang pamimili sa palengke ng Malolos dahil din sa baha. Sa bayan ng Bulacan, hanggang bewang ang baha. Kasunod ng malalakas na ulan, nagpakawala ng tubig ang Bustos Dam. Maaaring makaapekto ito sa mabababang lugar sa mga bayan ng San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Hagonoy at Paumbong. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Naging mas maayos po ang panahon kanina kumpara sa mga nakarang araw. May malalakas na ulan pa kaya tayong aasahan sa mga susunod na araw. Alamin natin yan kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Ivan. Mga kapuso, posible pong maulit ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw dahil pa rin po yan sa habagat at bagong sama ng panahon na may tsansang mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon naman, nasa bahagi na po ng China at patuloy na po lumayo dito sa ating bansa. Ito po dating bagyong Krising pero ramdam na ramdam pa rin natin yung epekto po ng hanging habagat o yung southwest monsoon. Base po sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi may tsansa pa rin ng mga pabugso-bugsong mga pag-ulan na may kasama pong malakas na hangin dito po sa may extreme northern Luzon, ganoon din po dito sa may Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, iba pa pong bahagi ng Central Luzon, pati na rin po sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin po dito po yan sa iba pang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Pero mga kalat-kalat na ulan po yan. May gale warning naman po dito sa western seaboards po ng Luzon. Ibig sabihin po niyan, magiging maalon po ang kondisyon ng karagatan kaya hindi po ligtas pumalaot ang maliliit na sasakyang dagat. Halos ganito rin po ang mararanasan kinaumagahan bukas pero meron na rin pong mga pag-ulan. Dito po yan hindi na lamang sa Northern at Central Luzon, pati na rin po dito sa Calabarzon at Mimaropa, kundi meron na rin dito sa ilang bahagi po ng Bicol Region at Visayas. Mas maraming ulan na po sa hapon at halos buong Luzon na po ang makakaranas niyan. Nakikita po natin, meron mga matitinding pag-ulan na concentrated dito sa Northern Luzon, lalo na po sa may Cagayan Valley, Cordillera, ganoon din po dito sa Ilocos Region, Southern Luzon,
Luzon, kasama po dyan ito pong Mimaropa, lalo na po dito sa Mindoro provinces at ilang bahagi po ng Calabarzon, pati na rin sa Bicol. Kabilang rin po ang Metro Manila sa mga lugar na may mataas pong tsansa ng mga pag-ulan bukas, kaya patuloy po mag-monitor sa advisories ng Pag-asa. Sa Visayas naman, may posibleng mga malalakas na ulan din. Dito po yan sa Panay Island at pati na rin sa Negros Island region at mga kalat-kalat na ulan naman po dito sa may Eastern at Central Visayas. Pati na rin sa ilang bahagi po ng Mindanao, meron po sa Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Samantala, ayon po sa Pag-asa, may bagong cloud cluster o kumpol po ng mga ulap. Ito po yung mga makakapal na ulap dito po sa may silangang bahagi po ng ating bansa, partikular na sa may silangan po ng Luzon. May chance po yung maging low pressure area at posible rin na ma-develop bilang bagong bagyo. Maaari po yan sa Martes o di kaya naman sa Miyerkules. At kung matuloy po ito, papangalanan po ito na Bagyong Dante na posibleng palakasin at hatakin din po yung hanging habagat. Kaya paghandaan po yung maulang linggo. Pagsapit nga po ng Martes, magpapatuloy yung maulang panahon sa halos buong Luzon at halos buong Visayas. Ito po yung may mga malalakas sa pag-ulan at may mga kalat-kalat na ulan din dito po yan sa Mindanao. Halos ganito rin po ang inaasahang panahon sa Miyerkules, kaya po maging alerto. Pero mga kapuso, pwede pa pong magkaroon ng pagbabago sa outlook, kaya tutok lang po kayo sa updates. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Habang sinisikap ng ilang taga Batangas na makaagapay dahil tinamaan ang kabuhayan nila ng paghahanap sa mga nawawalang sabungero sa Taal Lake, sinisikap din nilang bumangon sa epekto ng masamang panahon. Mula sa Laurel, Batangas, nakatutok live si Bon Aquino. Bon. Ivan, matapos ngang suspindihin kahapon dahil sa masamang panahon, ipinagpatuloy na ng mga technical divers ng PCG yung kanilang search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabongero. At matapos nga kanilang operasyon, sabi ng PCG, wala silang nakuwang suspicious object. Nang bahagyang umaliwalas ang panahon nitong umaga, niresume ng mga technical diver ng Coast Guard ang search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabongero. Pero nang umulan bandang tanghali, huminto ang mga diver. Bukod sa remotely operated vehicle, gumamit din sila ng aerial drone para tignan sa ibang perspektibo ang search area. Ang patuloy na operasyon may epekto na rin sa maliliit na mangingisda sa bayan ng Agoncillo. Halos 40% yung ibinaba. Harvest. Hindi, ng tawilis. Kung kakaunti ang demand, kakaunti din yung magiging supply. So bumaba rin yung sinusupply ninyo? Hindi dahil walang mahuli, kundi dahil mababa ang demand. Kasi may takot. Yes, oo. Sa Talisay, walang tindang tawilis ang ilang vendor. Mula 80 pesos per kilo, tumaas pa raw ito ng 100 pesos per kilo. Ngayon po kasi madalang daw po kasi ang huli, kaya tumaas po. Ang naglalako naman ng isda na si Melco, dumaraing sa hina ng kita kaya hindi na nagbebenta ng tawilis sa Cavite. Tilapia bangus lang po. Tawilis Hindi walang bumibili ng tawilis ngayon. Dahil takot sila. Para ipakitang ligtas kainin ng tawilis, ibinahagi ni Batangas Governor Vilma Santos Recto kamakailan ang pagkain niya ng tawilis. Tawilis. Okay. Nothing to worry with all these issues about our Taal. Nothing to worry. Ang tawilis po natin, non-carnivorous. Hindi ito kumakain ng mga laman-laman. Usually, halaman ito ang kinakain ito. Ayon sa Talisay LGU Administrator, pinag-aaralan din umano nila ang pagdedeklara ng state of calamity kung lubhanang apektado ang kanilang mangingisda. Sa ngayon ay kami ay kinukuha namin ang lahat ng data through our Municipal Agriculture Office. Tinatanong namin ang mga stakeholders kung ano na ang epekto sa aming mga maliliit na mangingisda. Dahil din nila sa isyu sa lawa, apektado na rin ang kanilang turismo. Pinag-aaralan din ng Agoncillo ang pagdedeklara ng state of calamity pero para makumpuni ang mga kalsadang nasira ng mga nagdaang bagyo. Kahapon rumagasa ang baha sa nasirang kalsadang ito sa Sitio Hillside sa Subic, Ilaya pero kinumpuni ito kagabi. Maraming salamat, Bon Aquino.